usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Good morning. Adlaw karon nga Lunes, Mayo 20, tuig 2024. Sangan sa atong regular host nga si Malu Inocando Tabar. Kami mao'y makiguban ninyo karong adlawng Lunes ug hantod kita karon sa alas 9 sa buntag. Ako si Crystal Joy Filerca. O kini si Attorney John Destacamento. So karon no sir ato usang lion unsa man atong weather forecast for today. So good morning. Gikan ni siya sa Mactan, Pag-asa. Hello sir. Jomer, good morning sir. Yes, ma'am. Good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Paday makasinati ang tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu ng generally fair weather, kining init ug igang na panahon. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, nakadagatan malinawon ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 28 to 33 degrees Celsius. Atay forecast maximum heat index karong adlaw sa Cebu na moabot sa 40 degrees Celsius ug andun kini sa extreme caution na category. Adlaw mo salop alas 6 karong hapon ug ang dagat mo taob unyang alas 9:21 sa buntag muna sa alas 3:42 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:04 karong buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOSP Jomar Clarino. Okay, thank you kayo sir. So we are expecting no nga igang gihapon atong weather karong Alimuot adlaw. gihapon, partner. Lagi. So karon sir ato usang lilion unsay mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. So magunata sa Sunstar Daily, Cebu City Council asked leave politics out of aid. Okay, sa Super Balita, bana patay Mrs. Angul sa Banga. Sa The Freeman, no order barring travel abroad, Rama off to Russia. Unya ari punta sa Banat News, bana patay asawa Angul, gisakyang motorsiklo gibanggaan sa trailer truck. Sa Philippine Daily Inquirer, senators warn of new maritime case versus China. Sa Philippine Star, kon the Philippine Star, Pinoys to continue fishing in Panatag. Ug sa Manila Bulletin, China's policy to arrest trespassers unacceptable to PH according to Marcos. Ug sa pamantalaang Tempo, unacceptable. PBBM hits China policy to detain SCS trespassers. Mao kadto ang mga front pages sa atong national ug lokal nga mga pamantalaan. So sa atong pagbalik no atong hisgutan sir ang mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So karon partner, weekend bang gyud? Yes, Kumusta partner. man imong weekend partner? Kumusta ang weekend? So, Sabado trabaho gihapon, Domingo trabaho gamay, pero may na lang kay kagahapon na-adjoy gamay nga moment with family. So, nagsuri-suri gamay sa seaside nangaon. So, nagpabugnaw. So, at least naay murag a breather sa kabisihon nato sa tibuok semana. Ikaw partner, kumusta man ang trabaho weekend? Akong weekend, sir, kay ay partner na ara ko sa balay sa boarding house, pero nagmonitor rapod ko sa mga unsay mga kasikas pag weekend kay as far as I remember, nag-release man gud to og katong akap nga financial assistance kun ang ayuda para sa kapos ang kita program. So murag daghan-daghan gud ni ang naka benepisyo diri sa Cebu City. Cebu Province. Cebu Province, yun. Sa Region 7. Kay sa akong nakuanan, ang kaning akap kay para ni siya sa mga bag-o ni siya nga programa sa DSWD nga kanang murag kuan sila in a way nga muabag sa mga minimum wage earners. Kay ang kuan ani kay katumang mga vendors, mga drivers, kay mga nanrabaho pero mga gagmay ra pud ang kita. So pila may mga nadawat sa mga recipient sa AKAP financial aid ba ni sa tag 3,000 partner? pesos. 3,000 pesos. So at least dako-dako na siya nga tabang alang sa mga vendors o sa mga katong ginagmay ra ang livelihood o dili makasustener sa ilahang adlaw-adlaw nga panginabuhi partner, no? Mao gyud kay ang kuan ani partner ang ilang tumong kay tungod lagi murag response ni sa DSWD sa na sinati nato karon nga inflation o ang pagmahal sa mga pamaliton, which is sakto gid kayo partner no nga kinahanglan gid nga tabanganan jud kay dili lalim nga mahal na kay ang mga pamaliton unya ang atong kita kay dili igo. Sakto na partner. So at least naay initiative ang DSWD nga gihimo aron pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga maingon ta nga naglisod sa kinabuhi karong mga panahona. Mao gyud kay siguro atong kuano no nga ang ilang income per day kay mo less than 400 partner unya atong hunaw ang bugas in town pila ang kilo karon niya. Mao kana. Atong kuano pila ka buok sa usa ka pamilya. Dili makaigong usa ka kilo sa usa ka adlaw.
kung na kay family of 2 or 3 or 4 at least 3 or 4. So mao na partner. So aside ana partner, unsa may mga gikabisihan nimo personally? Wala ra gyud partner. Gahapon kay kanang niadto akong mga igsoon sa akong boarding house. So adto min dito mura nag family time sa akong mga igsoon. So mao ra gyud to Saturday kay usual nga manglaba, manghinlo sa balay. Pero wala ko iganap this weekend. Actually kato ra Friday nag-karaoke. Nag-karaoke with my friends kay murag hangak man ang katong last week lagi partner. So murag kinahanglan jud ta mag relax pod no. Yes partner. So unsa pay atong mga hisgutanan karong adlaw partner kay murag ubay-ubay tag mga hisgutan karong adlaw usa ka oras ang ato ang murag taas-taas gud ta lagi. So kato ang katong sa financial assistance partner murag dako gyud ang nahatag diri sa within Cebu lang which is 5,539. So nagbahin-bahin na siya which is sa Cebu City North, Cebu City South, sa Talisay City, Argao, Barile, Bugos City, Compostela, Cordova, Bajan, Lapu-Lapu City ug Mandawi City. So murag atong na-observe partner no murag dili wa siya naapod sa tanan mga lungsod sa Cebu province. Pero ay kasabot ta siguro naagud ni sila yung mga qualifications kung unsa man ilang mga gibasihan nganong kani nga mga lungsod or mga syudad ilang gipang hatagan. Unya sa akong nahibaw-an partner kay ang akong beat is Lapu-Lapu man. More than 1,000 dito ang ilang nahatagan which is ubay-ubay pod. Ubay-ubay. Knowing syudad man pod good. Yes partner. So murag busy jud ay ka over the weekend partner to cover kining akap nga financial assistance grant gikan sa DSWD. Kay actually namugod sila yung mga ang Lapu-Lapu attorney ay partner kay namugod sila yung mga activity pag Saturday which is also katong HPV vaccine, mass vaccination. Wala lang kayo ko ka-monitor gyud kay wala man gyud usay man namang gyud mag Facebook live so pwede ra ta mag-monitor sa balay but as far as I know murag successful na pud to ilang HPV mass vaccination. Okay, so murag kining unsa pay mga dugang issue nga pwede nato karon tukion partner ning Lunes sa buntag. Murag katong sa kuan at ay partner no katong atong headline ganina sa Sunstar, okay. So katong sa The Freeman, I guess, the Freeman. Okay, kining Rama off to Russia. Yes, partner. So miingon diri sa pamantalaang Freeman, ang ilang banner headline karon. By the way, hello sa akong mga previous colleagues diha sa Freeman, sila si Sir Lucky, si Sir Lucky Malikay, Sir Fred Langido, ug si Sir Brian Roy Padilla ug ang tanang mga naglangkob sa editorial staff sa Freeman. So just a little background about myself partner kay bag-o masag ko ani nga program nga Hello Cebu. So actually I spent 11 years of my life working for the Freeman newspaper. So after college diretso ko og sala diha sa Freeman. So ang Freeman nahimo gyud nako nga kabahin sa ako ang professional life o sa akong career and diha ko na mold ang ako ang nose for news, identifying unsa nga mabalita ang mas importante, masatagan nimo og bili para sa mga readers. So thank you so much sa Freeman sa opportunity. So karon ang headline nato sa Freeman, Rama off to Russia, no order barring travel abroad. So gisuwat ni Ma'am Kaysent Magsumbol. So kining pag-adto, kining kining pag-adto ni Mayor Rama sa Russia, nahitabo kini on the heels sa iyahang pagkasuspenso isip mayor 6-month preventive suspension kalabot nato partner sa iyang kaso mahitungod natong reassignment sa mga empleyado sa Cebu City Hall. So hinuon base sa taho ni Ma'am Kaysent niingon si Mayor Mike Rama nga he is free to go to Russia because anyway there is no court order nga nagprevent sa mayor nga moadto sa Russia even if he is now under a 6-month preventive suspension. Matud pa sa taho sa Freeman nga Rama confirmed that he has been invited to an event in Moscow but he could not provide details yet because
Cebu City Councilor Jocelyn Pisquera, City Tourism Commission Head, and Sister City Program Executive Director Carla Henry. They are they are joining Rama to this event and are also the ones who know the details about this Russia event. So ako lang ning gusto nga tukion karon partner because kay ba magyunta nga kining when at least mahatagan og maybe gamay nga breather or respite si Mayor Rama taliwala aning iyang gi-face karon nga debacle or maingon ta iyang gi-face karon nga suspension nga gi-impose or gi-implement sa DILG. So ingon sa Freeman nga Rama said the trip is long-standing invitation and was made way before the preventive suspension order from the Office of the Ombudsman. Dugay naman na, when I was not yet being suspended, that's already being organized. Dugay na naoy, that is an offshoot to our trip in Vladivostok last year. So mao ka na ang ingon ni Mayor Michael Rama. So for now, gihapon sama sa status quo si acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang nagduma ang gitahasan nga maoy magduma sa affairs sa Cebu City Hall as of karon. So it's something quite good because it's a continuing relationship anchored by the sisterhood between the city of Cebu and Vladivostok. Matod pa ni Rama. He said that prior to his recent suspension, the Department of Interior and Local Government already gave him the authority to travel. This time, he would not be officially functioning as a mayor but as a private individual. So, mao na giklaro ni Mayor Rama nga ang iyang pag-adto kuno sa Russia is in his capacity as a private individual and not as a mayor. Matod pa, partner. So meaning partner is this is not anything related sa iyang work as a mayor, iyang adtuon dito? Yes, partner. So I think Mayor Rama is also protecting himself since he is serving a 6-month suspension as of the moment. So mao na nga nanagana na lang siya giingon niya nga iyang pag-adto isip usa ka pribado nga individual dili usa ka functioning nga mayor because as said ganina partner, it is acting Mayor Raymond Alvin Garcia who is now managing the affairs at the Cebu City Hall. So, mao ka na ang latest sa Cebu City Hall partner nga atong hatagan og updates or developments as we progress partner. So, subay sa kana nga balita partner sa sinuwat pod sa Sunstar nga ang gibutyag dito ni Rama nga wala siya kay bawo kung pila siya kaadlaw dito pero ningon siya I don't know kung 1 week ba pero basta days ra. So, meaning dali ra gud ni iyang trip dito. So, unsa ka ni iyang adtuon dito. But, sa gikuan po sa Sunstar partner, he said the city will not spend a single centavo for this trip. At least i-clarify. At least i-clarify kay ingon ba siya nga, muadto siya dito as a private individual, not yes, as a mayor. So, at least don't worry. Maklaro sa mga tao ba kay basig makuan nun taan ni partner no mo murag ang mubash na po niya ang mga tao nganong naman to si Rama sa Russia nag international trip ni nga suspended man ni di ba? So at least giklaro karon partner nga iyang pag-adto is as in his capacity as a private individual og nga kuno partner ha kuno walay gigasto ang Cebu City government nga bisag piso alang sa mao nga trip. Okay. So, as we know partner mo dagan ba kini mga mukuan din sa social media no nga galaroy-laroy ra man iskuan mauni mauna niya ang maingon sila nga ang kwarta sa government ingana so ato sa nang karuhon pod if tinuod ba pod gud na nga kanang walay gigasto diri ang city which para pod transparency partner di ba kay syempre kung neto siya dito para as a private individual so meaning private matters pod na ang mga expenses pod niya dili sa pero ikaw partner mutuo ka nga as a private individual iyang pag-adto bitaw niya to think partner no nga na siya mga kuyog nga mga City Hall officials City Hall officials related to tourism so we can only speculate partner no kung unsa gyud ang nature sa participation ni Mayor Rama ngadto pero tan-aw na to basin di ay sad og magbunga og nindot ang pakig-alayon sa ni Mayor Rama ug ubang mga opisyalis sa Cebu City Hall didto sa Russia didto sa kaning gitingon nga event in Moscow. So ato ra nang mahibaw-an soon partner mo naman gud na mga manggawas sa mga balita o unsa man iyang gi adto didto ni suspended Mayor Michael Rama. So okay. So
unsay mga ubang mga init nga issue diha partner nga pwede pa nato. So akong nakuan partner no murag kakuan kani sa na mo bali na ta sa atong national nga mga issues partner. National. Very kuan gid ni karon ang si Mayor Alice Guo katong sa Bamban. Okay, speaking of Mayor Alice Guo. Very controversial no? Yes, partner, murag last week, murag nangawindang yung tanan sa balita, sa mga unod sa balita, sa radyo, sa TV, ug sa newspaper, tungod aning tungod aning issue nga may kalabot kang Banban Tarlac Mayor Alice Guo. So just a little bit of background, partner, si Banban Mayor Alice Guo, dunay mga hugon-hugon nga kini iyang nga na-involved ni siya sa operation or gihimo nga facade or front sa mga pogo operators in the country, partner. So mao kuno ni ang gibutang sa posisyon sa mga Chinese nationals nga involved aning pogo operations, aron kuno naa sila'y link sa gobyerno sa Pilipinas, partner. Mutuo ba ka ani, partner, nga kaning ang mga Chinese, they are slowly invading or intruding into our before sa ato lang trade and commerce, but karon intrude na sila even as far as our politics. With what is happening karon, partner, no nga kani murag gi-question ang mga ang personality or ang kanang background ni Mayor Alice Guo, murag karon murag makaingon na gud ta nga tinuod na gud ni ilang slowly nga pag invade sa Philippines kay nganong ano ingon ani ba murag tinuod, partner, di ba? At first kay nagpakita silang interest nga gusto nilang kuhaon ang West Philippine Sea o ang mga resources dito sa West Philippine Sea, daghang mga structures nga gitukod sa mga areas in the West Philippine Sea nga supposedly within the exclusive economic zone sa Philippines. And then now the Chinese are not contented kuno gusto sila nga naa sila mga tao nga i-instalar or suportaan diha sa gobyerno sa Pilipinas aron mas masayon ang ilang access sa pag maybe sa pagkontrol nila sa ubang mga sistema nato diri sa Pilipinas. But ang akong gusto tukion jud aning issue ni kalabot ni Mayor Guo, partner, aside sa of course her qualifications, because that is a matter of public interest magyud, partner, no nga kung mahibawta nga ang usa ka mayor wala di ay qualification, so that's a given, partner, nga dako gina siya nga issue. Pero naman gud toy mga gipangingon, partner, ba nga dapat unta to gisusi daan sa COMELEC kung qualified ba ni siya in the first place. So sa kanna gusto lang sad siguro nako nga i-clarify, although I'm not from COMELEC, pero ang akong nahibaw-an kung mo file magug kag certificate of candidacy ang usa ka tawo, partner, ang COMELEC manggod, it is only doing a ministerial duty. Iya ra nang dawaton ang imong mga resikitos tanan og tan-awon kung ang imong mga resikitos ni subay ba sa mga resikitos nga gi-provide under the constitution o under the law. So dili mag-investigate right there and then ang COMELEC, partner. Kay tan-awon ra na ministerial duty ra na nila sa taga COMELEC nga mutan-aw kung naka-follow ba ka sa resikitos. Now, giingon naman nga wala may question kay naka-provide siya birth certificate, naka-provide siya she's a registered voter, so there was no question. So I think dili jud nato dapat or angayan nga basulo ng taga COMELEC, because during the filing of certificate of candidacy, igo lang mo tan-aw ang COMELEC kung nasubay ba sa balaod ang imong mga gipang submit. Now, that doesn't mean noon, partner, nga kining wala nay remedy ang gobyerno nato or ang mga katawhan nga mo question kang Mayor Alice Guo. So kung mangutana ka, partner, unsa man ni siya nga remedy. So bisan pa og gidawat sa COMELEC, pwede mo file ang iyang mga requirements during the filing of certificate of candidacy, pwede man nga questionon pinaagi sa usa ka petition to deny due course for the COC ni Mayor Alice Guo at the time nga ni express siya sa iyang candidacy, or petition to
petition for disqualification against Mayor Alice Go on the grounds nga nalatid diha sa Omnibus Election Code, partner. So karon sad ang giingon, partner, is kaning giingon nilang question nato via a warrant of petition. Nakadungog ani, partner? Wala, partner. So, Wala. Okay. please give us a briefer, ana, partner. Okay, so ang warrant of petition, usa ni siya ka petition nga mag-question sa right sa usa ka elective official nga nga atong unsa ni gisuksok, unsa ni giluklok kung sa Filipino, kung sa Tagalog pag giluklok diha sa pwesto. So this is questioning whether that particular mayor, that particular, let's say for example, of official in the government, nahimo na nato ni kang Chief Justice Sereno before. So ang kining warrant of petition, questionon nato kung naabagyoy right ang holder of that public office. So kana siya i-file na siya sa Solicitor General sa appropriate courts nato, partner. So mao lang na akong gusto tukion kabahin aning issue ni Mayor Alice Go, partner. Sige, so ato na ipadayon atong discussion sa kang Mayor Alice Go, partner, pero ato sang palabangon ang pipila ka mga pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines.
sa flow. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So, before na to ipadayon atong discussion partner no sa atong gibiyaan ganina nga discussion ato unsang i-greet atong mga online viewers nga nagtanaw karon sa atong Facebook Live. So, hello sa tanan nga nitanaw og ay guest partner na kay mga supportive karon nga nagtan-aw nimo. Mga supportive kayo ni akong mga pamilya diha sa Medellin. Salamat kayo guys sa inyong pagsuporta kanako. Ora gikan sa akong nanay Zenny, sa akong igsuon Mary Joy, Vincent karon nga naa sa Manila nagtan-aw gyud. Bisan pa kuno og kining busy sila sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nihatag sila gigayon nga motan-aw kanato maki-join sa ato ang discussion sa atong pakichismis karong adlaw partner. So daghang salamat ninyo diha sa kapamilya nako sa Medellin. So you're from Medellin, the partner. Pareha ditang taga North ani kay I am also from Santa Fe. Oh, taga Santa Fe de ka partner. So murag silingan na ta dito. Silingan na ta. Mulabang ra ka. Mulabang rag kining pump boat murag maabot nako sa inyo ha. Pero wala pa gyud ko nakaanha ever gyud partner. Sa isla sa Bantayan usat ka ng tulo ka lungsod diha sa isla ka Bantayan. So hopefully partner mang-invite ka para makaanha ako diha sa Pohon partner isla. Asa sa Bantayan inyo ha partner? Specifically sa Santa Fe Santa partner. Fe. Kung asa gud ang white sand. Wow. So hopefully makabisita ta didto sa inyo ha partner. Pohon. Hello sa diay kay Sir Manny Villaruel nga taga Madridejos, Bantayan nga ako sa kauban sa Freeman sa una. So hello Sir Man. So, mag-greet na lang pud ko sa akong family nga nag-watch karon. Thank you so much for watching sa atong tulumanon karon. So, karon sir no ato na ipadayon atong discussion katong kay Mayor Alice Guo. So, sa akong nabantayan partner kay murag ang hot issue ani ni Mayor Alice, murag usa sa gi-question is nganong sa iyang late birth registry ba na ang giingon nga kanang after 17 years pa. Yes partner. So ang gi-question nila kay ang mura kuno questionable ang paagi sa pag-secure ni Mayor Alice Guo sa iyahang birth certificate. Sanglit it took him or her family 17 years. Delayed ang registration sa iyang birth. And so unsay imong unsay atong kuana ani partner, what can we conclude or infer anang delayed registration? Normal ba na siya nga ma-delay kag 17 years? I guess partner no murag dili jud normal kay bisan siguro sa mga normal nga mga Filipino family diri kay usagod siguro na nga isiguro sa atong mama ug papa nga ipa-register gid ta after sa atong pagpanganak ba or bisag ang uban ka sabuta nga naay mga ma-delay 1 to 2 years ingon na pero I think before beta mo school lang more kinahanglan jud na atong mga NSO ba na atong mga kuan nga nagpamatuod nga na-register ta di ba so 17 kay taas na sud kay na partner nga murag kasabot pud ta nga siguro no murag tungod sa kawadon nga dugay ta ma-register pero sa atong naibawan ani ni Mayor Alice Guo kay wealthy man iyang background sa iyang family, no? Tinuod na partner. Ako partner, since becoming a lawyer, kay I have been joining legal aids clinic sa among IBP Cebu chapter. So magadto mig lain-lain nga mga lungsod sa within Cebu province, especially atong mga pobre nga lungsod, para motabang mi sa ilang mga constituents partner nga mo process para or mo prepare sa ilang mga affidavits para sa ilang delayed registration, sa pag-correct sa mga entries sa ilang birth certificate, sa ilang marriage certificate, etc. partner. So based on my experience partner, kining dili normal nga it will take you 17 years. Okay. As long as 17 years before nimo i-decide nga i-process nimo ang imong birth certificate. So pero nonetheless partner, again, ang kining delayed bisan pag 17 years, but that doesn't mean partner nga dili sa na siya i-grant. So mo na partner nga kining mga local civil registrar nato magdepende ra gyud sa ilaha partner na ana sa ilang makamot kung ilahang dawaton ang imuhang rason nganong delayed ang imong registration. Wala ta nakakita partner kung unsa ang gi-cite nga reason ni Mayor Alice Guo nganong 17 it took her or her family 17 years before siya gi-decide nga ipa-register ang iyang birth
Pero as far as I know, partner, pwede na siya for as long as okayhan siya sa local civil registrar. So, partner, importante kaayo ang role sa local civil registrar. Dapat unta to nga sukit-sukiton sa local civil registrar ang mga entry sa affidavit kung haom og tukma ba or naabay angay or naabay kapasikaran basis, partner, nga gitawag ang pagpa-register nimo sa nga delayed. So ingon ka, partner, ka ganina ang iyang wealthy ang background. Kay imposible kay na partner nga kanang naay ingon niya nga murag nay business iyang papa ingana, so nagani business, so meaning nagud na sila capacity nga Yes, kaya man gani sa mga kanang mga pobre in town, so how much more kani sila, no? So kani partner murag makuantaan ni no 17 years, so unsa naman ni ang mga kinahanglanon nila, partner, para kanang ma-register sila or kanang sa local civil registrar kaning delayed registration. Okay, 17 years, so meaning daghan na kay sila mga kuanon mga magpamatuod nga dira gud ka na anak or kanusa ka na panganak kay ang pangayoon ra jud, partner, sa Office of the Local Civil Registrar para sa imong delayed registration is first kinahanglan to nimo fill outan ang katong form for delayed registration. Ang ikaduha, mag-execute ka, partner, og affidavit. So kay affidavit man siya, it's a sworn statement. Usually ang tabang nimo og prepare sa imong affidavit for delayed registration is ang imuhang abogado. So adto sa imong affidavit, partner, isulti nimo ang mga circumstances nganong og ang mga rason that led to the delayed registration. Adto ni ma-explain. So mo tong imong giingon ganina, partner, sakto to nga wala gyud taon may kwarta sa una nga ikapliti padung sa lungsod or padung sa ospital. Unya dayon during the pandemic, partner, daghan kay mga delayed registration kay kaning dili of course kagawas. Yes, dili kagawas, partner, nya dayon kining limited kayo ang atong mga movement. So kana in those situations, partner, those are compelling reasons nga pwede nimo ma-cite in your affidavit to justify the delayed registration, partner. But nonetheless, partner, it all boils down to the local civil registrar jud, partner, kung iyang okayhan or di. And from what I know, ang atong mga local civil registrar murag mo okay ra gyud sila if naay ma-execute nga affidavit, partner. So since sworn statement man sad ni siya, partner, meaning gipanumpaan nimo under oath ang imong affidavit, hinuon naa gihapon tay remedy if ever na namakak ka didto sa imong affidavit. Mo na gitawag og perjury. Partner, pwede ka makiha, pwede ka kasuhan og perjury because namakak ka under oath. So mausad na ang ato ang mauna ang pwede na to nga gamiton sa mga namakak under oath nga mogamit ana nga proseso para lang secure sila, partner, og birth certificate. So partner, naka-mention man ka ganina no nga based sa imong experience mo adto mo sa mga mga lagyong lugar para sa mga mutabang, is that free ba, partner, sa inyong? Yes, partner, tinuod na that's certainly free. So ang mga services nga gihatag sa Integrated Bar of the Philippines Cebu chapter o sa ubang chapter sa IBP across the Philippines, partner, especially during legal aid clinics, wala kini siya bayad. So mas nindot jud nga ipang-follow ninyo ang mga Facebook pages sa Integrated Bar of the Philippines, IBP. It can be IBP Cebu City, it can be IBP Cebu chapter, or kung asa man mo nga parte sa Pilipinas, look up sa IBP Cebu IBP Facebook pages aning mga IBP nato nga mga associations aron updated mo sa mga schedule sa ilang legal clinics kung naamoy mga susama nga mga concerns nga gusto ninyo mapangayuan og tabang gikan sa mga volunteer nga mga abogado during these legal aid clinics. At least naamoy opportunity nga pwede na siya nga opportunity nga inyong i-grab. So kana, partner, ba sa atong karon makita nato no nga sa inyo nga part kay you are doing your job para mohatag mo og kanang mga libre nga mga services para sa mga tong mga kabusgod in town. So as far as I know pod nga naay mga actions ani ang mga local governments nga kanang na sila mga ordinances to help mga tao nga katong mga wala good in town may pa-register, so kanang murag mohatag pod sila og libre nga mga affidavit para maka palit register. Kana ba murag makita nato nga the community is doing its job, or the bisag mga local government, mga private institutions nga
nitabang sa mga tao para makanang ma-register. So, how come nga kato nga 17 years is too long? So, based sa inyo ha partner, pila man katuig ang kanang mga sa experience nimo unsa may pinakadugay nga na-register? Sa mga nahandol lang jud ako partner, maybe mga 2, 3 or 5 years or at least naa sa elementary school, nag-eskwela pa ang bata. So probably mga 7 to 10 to 12 years old. Pero kana siguro wala gay ko more than 10 years old kay that is too questionable diri sa elementary level pangayuan magitag birth certificate in the first place. Partner no if dili ka maka-provide sa eskwelahan og NSO bana ning mo or kanang mga live birth kay I think usagod na sa mga requirement no. That is right partner. Pero usasad sa mga gi-raise ni Mayor Alice Go kay homeschooled kuno siya partner. So pasabot ang homeschooled wala siya nag-agi sa normal or sa normal nga proseso just like any other child, just like any other Filipino child nga moadto sa usa ka public or private school na ay mga classmates, makig face-to-face interaction sa iyang mga classmates ug maestra, moadto sa school canteen kay kuno siya gi homeschooled kuno siya. Sanction maghapon hinuon kini sa DepEd. Pero wa ta kahibaw kung sa truthfulness and veracity sa claim ni Mayor Alice Guo kung homeschool, tinuod ba jud siya nga homeschool, especially nga kung pagpangutana ni Senator Tevero sa iya unsa to iyang tubag partner? Hindi ko na po maalala pero murag nato siya giingon si Teacher Robilin. Murag gud na iyang giingon. Si Teacher Robilin. Teacher Robilin kung pero kinsa. kuan man gud kayo kanang sa ato partner ba mga question pud ta kay bisag kanang mga common information nga dapat kabawta, personal information nga dapat aware ta sa tungkol galin mura wala siya kahibaw, unaware siya sa iyang, wala siya kaila sa iyang identity, no, sa iyang, the way mag-ask si Senator Risa, kay, mura siya, wala siya kabalo, unsay mga background niya. Mao na giingon partner nga, wala ka kahibaw sa imong identity intentionally or unintentionally. So it all boils down to unsa jud ang motive or intention ni Mayor Alice Go. We're not judging her because ang maka-judge ramang gyud partner is ang court ang makasay with finality kung unsa gyud ang pagkatao whether she is really a Filipino citizen. Pero at least naay mga badges of naay mga signs, naay mga questionable nga mga areas sa iyang pagkatao nga since mayor siya pwede naadyoy public interest kita nga naa sa publiko naatay say about anang mga isyuha. Murag mag-wonder pud ta partner ba kay sa akong nahibawan, this is the first time nga nidagan siya og mayor. And then nganong unsay naa niya no nga kanang unsa iyang gibuhat nga strategy para maka-again dayon og kanang mga attention or kanang mga votes sa public or kanang sa may nakita ka sa mga tao niya no nga dalian nakakuha sa interest sa mga tao tinuod no? And if I recall it right partner, pila ra to ka votes a few hundred votes lang ang labaw ni Mayor Alice Guo sa pinaka-closest niyang rival during the last election. So it was sort of neck and neck nga election dinha sa Bamban Tarlac and first niya nga foray into politics nakadaog dayon siya as mayor. So what power unsa may giinom aning Mayor Alice Go kay sa atong naibuan di ba diri common man kina sa atong nasod or sa lungsod man lang partner no nga magsugod kita sa barangay ato ta sa kanang mga magbarangay konsehal ba ka nya magbarangay kapitan maghinay-hinay kag introduce sa imong kagalingon sa mga tao ba nya adto kag SB nya usa pa kamo adtong mayor pero kanang lahos kag mayor in the case niya lahos siya mayor so makaingon ta nga basig lig-on siya backer partner murag ingana gyud siguro kay ang usually makakuha na partner katurang mga for example well-known family no nga kanang ibutang nato nga kanang common ba kay na inyong family name nga kanang ay kuan ni parinti ni kuan mao ni pero sa iyang gikuan partner wala siya political background sa iyang family so meaning murag siya gyud nagsugod ani niya tinuod na partner wala sila background in politics iyang amahan iyang mama walay experience in politics first generation politician si Mayor Alice Guo so ang ato na lang ma-hope ani partner as this
case develops nga unta partner kung unsa man ang tinuod yun mahitungod aning Bamban Tarlac Mayor Alice Guo hinaot unta nga mo patigbabaw ang kamatuoran partner kay dili jud ta gusto partner isip katawhang Pilipinhon nga sagulan ta this is para nako if tinuod man gani ni partner nga she is not really a real Filipino citizen, it's really a mockery of our government system sa atong mga pamalaod o sa atong pamaagi nga atong gi-follow diri sa Philippines, and that is a slap to our system. So kinahanglan nga managot ang dapat managot partner. True. If ever manggani nga naay sayop. Mao gyud kay if wala pa ni nato na kuan partner no kay dili ma-aware ang public ba nga kana gihinay-hinay na dai tag-invade sa mga if ibutang nato tinuod man gud ni nga murag spy ni siya murag hinay-hinay na ta, although kanang dili man gud ta maka-judge partner wala pa man gud ni ang court sa ilon pa nimo ang court ang court ra man ang magbuot ana, pero kana ba murag aton ta hunaw-no nga dapat kailangan gud nato i-enhance atong system diri sa Pilipinas kay ingani ang nahitabo nga nganong nahitabo naman hinuon nga naman tay mga sistema nga gipangsunod, so kani kay nahitabo ni there is something wrong kay you know yes, di ba partner no? So there must be something wrong, and we just would like to commend sa the senators partner nga nag-conduct yun sila of fact-finding investigation hearing to get into the bottom of this issue in aid of legislation. So especially we would nindot kaayo nga mangutana si Senator Risa Hontiveros because it ang iyang mga pangutana gyud go to the very core of the issue, and nahimo ng memes ang mga responses ni Mayor Alice Go tungod sa kalantip sa kamaayo mangutana ni Senator Hontiveros. So good job sa mga senators nga ni conduct sa investigation. So sa ato pagda obserbaran partner kay I think ang trabaho gud na sa Senate nga mo question ingana, pero atong nakuanan man gud ani the way man gud ni answer si Mayor Alice nga murag usara yang script partner nakabantay ka murag ingana ra gud yung script unsa man wala siguro ni tanang kamera ana partner naa sa imuha, so kung ikaw gyud ang gi-advisean gito sa partner nga kung naa gani something that might that you think might incriminate you, ingon na lang yun nga wa ka kahibaw or wala ka dumdum. Okay, that's the safer route. Bahala lang og thousands or hundreds nga memes ang ma-generate tungod anang imong giingon nga di ko na po maalala, Your Honor. Di ko na po pero kana sir ay partner no nga kanang very kung kita bisag ka ng mga normal people nga pangutan-on nga mga personal information wala kay ba bisag mga bata man gid siguro imong pangutan-on nga kanang kano sa man imong birthday kano sa man asa man kagipanganak ang kabaw man gud siguro ta na partner kay syempre kuanon beta na sa atong mga parents pod tudluan ta unsay mga personal information pod nato kay sa eskwelahan baya ay kasabot pod ta nga nag homeschool siya partner no, pero I guess kinahanglan gid na siguro nga kita mismo kabaw ana kay tuwa man na identity man na nato. So tinuod partner, it should not be something nga ma-conveniently invoke lang nimo nga wa na ko nakahilumdom Your Honor, because you're supposed to know it because that's supposed to be your identity mo na imong gusto isulti partner. Kay ang uban man gani partner no nga kanang karon no mo ingon din sila maka-remember pa man gani sila silang mga grade 1 teachers, mga classmates. Ikaw partner nakadumdum pa kasi mga grade school teachers. Oo, naka-remember pa gud ko partners bisag ako mga classmates ni adto sa bisag mga kinder kay murag nag sa private school man ko ato yan i-transfer sa public, so nakaila pa gud ko sa uban akong mga classmates kay bisag gani wala na mi communication kay maka-remember kay siguro partner tungod kay na ami mga bondings pod, so maka-remember good kanila. So ikaw partner naka-remember pa kasi mo yes partner pwede gyud nako na-memorize pag gyud po nako tanan ako mga maestra ug maestro gikan grade 1. So in ana ta ka-attach sa atong own identity partner nga kung kahibaw gyud ta who we are dili gyud ta makalimot bisan pa pila ka tuig na man labay. Dili nato makalimtan kung kinsa ta og asa ta nagikan. Mo gid kay I think
murag questionable kay sir, pangutanon tika sir, asa man ka kanang elementary sir. So that's a basic information nga dapat aware gid ka, di ba? So That is right, partner. So mao na to partner nga ang ato ang take away ana nga issue lang jud nga hinaot paunta Yes. mo emerge ang matuod ang kamatuoran partner para if ever man gani all these are lies partner, at least matagan og justice ang atong government, ma-strengthen nato ang mga areas in our system para dili na ni siya mahitabo in the future partner. And I guess sir, partner no nga kanang kay di murag it's a lesson learned nga kana with those nga kanang ibutang nato no next year murag coming election na pud ni. So kana murag ato na tan-awon ba nga I think unsa man atong kinahanglan nga tutukan para mapa-improve na nato atong sistema nga dili na ni mahitabo balik kay very alarming ni partner nga kani abi nato ganang okay ra ni atong mga gipang atong sistema diri, but we never know nga kanang gihinay-hinay na dayta tag-invade sa mga kani giingong mga spy sa Chinese community, no? Yes, partner. So hinaot paunta nga naay closure kana nga issue partner. Alang sa justisya sa tanan nga hintungdan. So para sad nga panamina nato para sa future, kinsa kadtong gusto nga mo trample upon sa ato ang mga sistema diri sa atong panggobyerno, at least magduha-duha na sila. Magduha-duha na sila because nasampulan na partner. At least nasampulan na. Kay basiga kana pud siguro partner no murag atong makuan ba nga ay ingani ang kuan sa Philippines murag kaya ra nila mo abi nila sayon ra mo invade ba, but kana i-commend gid nato ang atong Senate karon nga mao gyud nag gikuti gud in taon ni partner kay syempre deserve pud nato ang mahibaon unsa may tinuod kay syempre ang effect ani sa ato partner no in the future nga wala ta ka ba unsa naka ang kaya nga buhaton sa atong nasod. Yes, partner. Unya partner, time check nato alas 8:55 naman di ay walang damhang na apit na napupos ang usa ka oras nato nga gigahin alang sa atong programa partner. So karon partner atong paminawon ang giandam ni Tatay Dudong Limshoa nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may nungdanon nga pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tika. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may nungdanon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayo. Maigsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Lagi ito naman, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo
kami, dili nimo pasagdan, ug imo kaming tabangan nga magpadawgon. Kining tanan namong ipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ngunit samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi mo ay nagtapos atong tulumanon karon sir no ni Tatay Dudong Limchua. So ato sang pasalamatan ang COI, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Amo sang buot pasalamatan namong news manager si Sir Dennis Tabar uban ang mga tong mga membro sa atong technical team si Robert, Inday, Matmat, Andrew, Joanne, Michael, Rodel, Raymond, Bruce ug Sir Ferdy. So wala mang kitay igong oras sir no, manamilit na lang ta. Ako si Crystal Joy Felerca. O kini sa Attorney John Destacamento. Salamat sa inyong pagpakig-uban namo karong buntag sa tulumanong Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.